Po sa inyong lahat. Ano yung mga halimbawa ng kapayapaan ng sanlibutan? At ano naman ang mga halimbawa ng kapayapaan na sinasabi ni Jesus? Una, yung kapayapaan na ayon sa pananaw at pamantayan ng sanlibutan. Nung nakaraang eleksyon, nabasa ko doon sa isang article ng isang news agency sa Pilipinas, sabi ng COMELEC, generally, naging payapa ang eleksyon. Payapa naman talaga. Yun nga lang, kung ating babasahin bago i-declare ang kapayapaan na ito, ang payapang news na ito, makikita natin na sa ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao, nagkagulo doon. At kahit generally tahimik naman dito sa atin, pero kung ating titingnan kung tayo ay nandoon sa mga presinto, nagkakagulo yung mga tao. Ang iba nagrereklamo, ang iba hindi mahanap ang kanilang pangalan, ang iba pinipigilan pa ng iba na bumoto, ang iba naman nambibili ng boto. Pero para sa mundo, payapa ang naging eleksyon. Pwede rin nating sabihin na sa ating pamilya, payapa ang pamilya namin. Payapa lang kami sa aming pamilya, wala kaming gulo. Hindi kami nag-iimikan. Tahimik kami sa isa't isa. Ang aming relasyon, payapa po. Hindi kami nagkikibuan, kaya payapa kami. Yun po ang pamantayan ng mundo. Ano naman ang kapayapaan ayon sa pamantayan ng Diyos? Kung babalikan natin ang kwento ng mga unang martir ng ating simbahan, or kahit yung mga maging martir ng simbahan, yung mga unang martir, sila ay ipinakain sa mga mabangis na mga hayop. Pinakain sila habang ang lahat ng mga tao tuwang-tuwang tinitingnan at pinanonood sila habang pinaghihiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan ng mga mababangis na mga hayop. Pero ano ang sinasabi ng mga unang Kristiyanong martir? Bagamat nandoon na ang kamatayan sa harapan nila, pero sinasabi nila, payapa ang aming kalooban. Payapa ang aming kalooban dahil alam namin na ang aming kamatayan ay hindi walang saysay. Na ang aming kamatayan ang magiging dahilan upang ipakita o makita ang kapangyarihan ng Diyos. At ang mga unang martir na ito, bagamat sila ay pinatay, naging payapa ang kanilang puso at kalooban dahil alam nila kung para kanino ang kamatayan na kanilang ginagawa. Para sa Diyos. At alam nila na hindi pwedeng maging walang saysay ang kanilang kamatayan. Dahil para sa Diyos, sila ay tatanghalin bilang mga modelong Kristiyano ng ating simbahan. Sa dalawang pamantayan na ito, makikita natin kung ano ang ibig sabihin ni Jesus. Nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Bagamat masalimuot ang ating mundo, bagamat magulo ang ating buhay, bagamat maraming mga problema ang ating haharapin, pero nananatili tayong nakakapit sa Diyos, anumang bagyo at unos ang humarap sa atin, alam natin na magiging matibay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Pero sa pamantayan ng mundo, payapa man ang tingin natin sa ating harapan, pero alam natin na yung ibang ginagawa natin, wala namang halaga sa mata ng Diyos. Payapa man ang mga bagay sa ating paligid, pero sa loob ng ating puso, maraming mga pangyayari at maraming walang mga kasiguruhan ang ating nararamdaman. Kaya mga kapatid, sa loob ng banal na misang ito po sana ang dasal natin. Sana ang ating dasal hindi na maging payapa ang buhay natin, kundi na ipakita sa atin ng Diyos, ituro natin sa Diyos kung papaano ang maging payapa sa kanyang harapan.
Hilingin natin hindi ang kapayapaan ng mundo. Hilingin natin na hindi maging mapayapa ang ating paligid, kundi ang hilingin natin na kahit anong problema o paghihirap ang harapin natin, maramdaman natin ang kapayapaan na ibinibigay ng pagmamahal ng Diyos.